Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa paanan ng sikat na tindahan, sa isang tagong lugar, si Lura Oxen ay tahimik na nakahiga sa isang pansamantalang kama. Dahan-daang pumasok si Chimeng, at saka lumuhad sa tabi ni Lura Oxen. Nakilala ni Chimeng si Miss, magalang na sabi ni Chimeng. Bahagyang tumango si Lura Oxen, bumangon ka. Oo, sinulyapan ni Lura Oxen si Chimeng at nagpatuloy, sa pagkakataong ito, natapos mo ng maayos ang gawain, sabihin mo sa akin, anong gantimpala ang gusto mo. Pagkarinig nito, dali-daling lumuhad si Chimeng at nagmamadaling sinabi, na kompleto lang ng mga nasasakupan ko ang dapat nilang gawin, tungkulin lang nila ito, anong reward ang dapat kong makuha. Dahil sinundan ni Chimeng si Lura Oxen, wala na siyang natanggap na gantimpala maliban sa pagkumpleto ng gawain, para kay Chimeng, natural siyang natakot nang mabalitaan niyang may mga karagdagang reward. Nang makita ang takot na ekspresyon ni Chimeng, lubos na nasisiyahan si Lura Oxen. Dapat ganyan ang ugali ng mga nasasakupan, na nanalo ng hindi mayabang, iyon ang tamang gawin, lalo na sa harap mo. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, "This time, I can reward you." Bagamat ako ay palaging mahigpit sa iyo, ngunit ang pagiging mahigpit ay nangangahulugan ng pagiging mahigpit, at ang mga gantimpala at mga parusa ay dapat na malinaw. Sa pagkakataong ito, ang iyong gawain ay lubhang mabigat at lubhang mahirap, pabayaan mo, kung ito ay sinuman, ito ay malamang na walang kapantay, bagaman ito ang gawaing itinalaga ko sa iyo, alam ko rin na kung gaano kahirap ito sa loob. Kung ano ang magagawa mo, bagaman ito ay nasa saklaw ng aking mga inaasahan, ngunit ito ay halos umabot sa limitasyon. Ngunit ang katotohanan ay hindi mo lamang ito natapos, ngunit natapos din ito sa paraang higit sa asensya. Ako ay lubos na nasisiyahan. Hindi lamang siya matagumpay na naglalaman ng napakaraming tao sa kabilang panig, ngunit naantala din niya ito ng napakatagal na panahon. Siyempre, higit sa lahat, sa wakas ay pinangunahan ni Chimeng ang kanyang mga tropa na direktang mag-counter-attack at matagumpay na nabuwag ang kalaban. Ito ay talagang isang transcendent na tagumpay sa isang tiyak na lawak, kahit na siya mismo ang kumilos, maaaring hindi iniisip ni Lura Oxen na mas mahusay siya kaysa kay Chimeng. Kahit mayabang siya, hindi ibig sabihin na sobrang yabang niya ay wala siyang kinikilala. Kung maganda ang ginagawa ni Chimeng, iyon din ang ginagawa niya. Miss, pinuri mo ako. Ginawa lang ni Chimeng ang dapat niyang gawin. As for the victory, firstly, very capable talaga ang mga subordinate niya, at pangalawa, may objective factors din. Kung hindi lang biglang inagaw ng sikat na tindahan ang elite, hindi na sana manalo ng malaking tagumpay si Chimeng mamaya, kaya sa totoo lang, alam na alam ito ni Chimeng. Sa pinakamainam, matagumpay niyang natapos ang gawain. Ang ilang mga bagay ay hindi lahat ng kanyang mga personal na kakayahan. I know what you are talking about, but this is how war is. Bukod pa sa battle of wits and courage between the two sides, there are other objective factors. Natural disaster man o man-made disaster, parte ito ng digmaan. Kapag nanalo ka, ibig sabihin may tamang oras, lugar, tao at tao, sa hinaharap, maaring may advantage ka rin pero hindi yung tatlong advantage at matatalo. Hindi ba dapat humanap tayo ng dahilan para pag-usapan ang objective factors at iwasan ang parusa? Pagkarinig nito, nagmamadaling ibinaba ni Chimeng ang kanyang ulo. I don't dare, pag natalo ka, talo ka, walang dahilan. Very good. Now that you understand this truth, then conversely, winning is winning, kahit paano ka manalo, kung may kakayahan ka, lumuhad ka lang sa kalaban,
tapos wag kang gumalaw sa kalaban at hayaan kang pumatay, tapos skill mo rin yan. Hindi na muling nagsalita si Chimeng this time. Ang mga salita ni Luroxen ay may katuturan. Ano man ang dahilan, ang panalo ay panalo at ang pagkatalo ay pagkatalo. May darating. Dahan-daang yumukod ng katawan ang isang katulong at sinabing, andito na ang aking utusan. Gantimpalaan ang lahat ng tropa sa pangunguna ni Chimeng. Oo, umatras ang waitress, bahagyang tumayo si Luroxen, at naglakad sa harap ni Chimeng. Pagkatapos, marahan niyang tinakpan ng kamay niya ang ulo ni Chimeng, at dahan-daang bumitaw ang isang itim na batis mula sa palad niya, at direktang tumagos sa utak ni Chimeng, gitna. Sa isang iglap, naramdaman ni Chimeng ang isang malaking puwersa na pumasok mula sa kanyang utak, at pagkatapos ay kumalat sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, mas komportable si Chimeng kaysa dati, at mabilis ding tumataas ang lakas ng kanyang katawan. Naunawaan ni Chimeng na ito ay Luroxen na nagpapasa ng mga kasanayan sa kanya. Ito ay walang alinlangan ang pinakamalaking gantimpala para sa kanya. Sa pag-iisip nito, napapikit si Chimeng sa tuwa at tahimik na naramdaman ang pagtaas ng kanyang lakas. Makalipas ang mga ilang minuto, binawi ni Luroxen ang kanyang kamay, at ang itim na enerhiya sa katawan ni Chimeng ay puno na hanggang sa umaapaw. Ngayon lang naramdaman ni Chimeng na puno ng nakakakilabot na kapangyarihan ang buong katawan niya, halos isang suntok ay sapat na para patayin ang sinuman. Salamat, Miss. Iniyuko ni Chimeng ang kanyang ulo ng may paggalang, mukhang napakakumbaba. Sa harap ni Luroxen, nanatili siyang mahina. Malumanay na bumalik si Luroxen sa kanyang orihinal na upuan at sinabing, bumangon ka. Oo, you have to remember that in my place, if you are capable and willing to work hard, the treatment will not be bad. Siyempre, on the other hand, if you are confused and inefficient, then the punishment will not be less. Ang dating ay mapapayag na aakyat ka sa mataas na taas, at balang araw, maaakit mo ang atensyon ng lahat. Sa ibaba ng isang tao at higit sa 10,000 tao. At ang huli ay maaaring magpulala sa iyo habang lumalala ka, mas masahol pa sa isang utusan. Ganon naman pala it's your choice how to go. Masayang ibinaba ni Chimeng ang kanyang ulo at nanumpa, ang aking mga nasasakupan ay gagawa ng todo upang makumplito ang anumang mga kinakailangan at gawain, at hinding-hindi pababayaan ang paglilinang ng binibini. Pagkarinig nito, tumanggaw si Luroxen, may pinakabagong balita ba sa nasusunog na Bone City? Hindi pa, sabi ni Chimeng. Sinabi ni Luroxen, mayroon ka bang anumang opinyon sa biglaang pagpapadala ng mga reinforcement mula sa nasusunog na Bone City? Miss, feeling mo ba sobrang liit ng tao? Tumanggaw si Luroxen, maaaring magkaroon ng napakalaking krisis sa sikat na tindahan, kung hindi gagalaw ang mga tao sa Burning Bone City. Tutal alam naman ng lahat na sa mga panahon ng kaguluhan tulad ng Burning Bone City, mahirap pakilyusin ang mga tropa para sumuporta sa labas, may ibig sabihin. Nangangahulugan ito na may problema sa iyong panlabas na puwersa. Nangangahulugan din ito na pagkatapos mong ipadala ang iyong mga tropa, lilito ang mga butas sa depensa ng panloob na lungsod. Kung ang ibang mga panloob na puwersa ay kukuha ng pagkakataon na maglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa iyo sa oras na ito, ikaw ay matatamaan mula sa magkabilang dulo, at ang pinsala ay magiging napakalubha. Malas ka man, baka matanggal ka sa pugad mo at tuluyan kang matalo. Oo, pero ayon sa balita sa Secret Whistle, walang masyadong tao ang kalaban, at most, ilang libong tao ang dumating para sumuporta. Ito ang pinakabuod ng problema. Kumunot ang noo ni Luroxen at sinabing, pag-isipan mo ito, ngayon na ang. Mga bagay ay labis na nagpanik na ang mga tao mula sa nasusunog na Bone City ay kailangang lumabas upang suportahan. Kung gayon, bakit sapat na ang ilang libong tao? Mukhang hindi normal ang bagay na ito. Yes, that's totally out of character. Parang napaka-abnormal at illogical ng buong sitwasyon. Miss, what do you mean? I think the reinforcements are not just this, but a lot. Buti na lang hindi namin nahanap yung mga taong yon. Pagkarinig nito ay halatang gulat na gulat si Chimeng. Dahil kung ito ang kaso, ang bagay na ito ay talagang nakakatakot para sa kanila. Dahil hindi mo alam kung gaano karaming mga kaaway ang darating, once na lumitaw ang kalaban sa harap mo,
hindi ba't katulad ng pag-abot ng ulo mo sa kutsilyo ng iba? Sa napakalaking pressure, huli na ang lahat para lumaban. Gayunpaman, tungkol sa Secret Sentry, kami ay ganap na naghanda mula noong kami ay unang dumating, mula sa pagsunog ng Bone City hanggang sa extension sa labas, ito ay napakahigpit, at walang posibilidad na magkaroon ng anumang pagkakamali, nag-aalalang sabi ni Chimeng. Saglit na nag-isip si Luroxen at saka nagsalita, nag-aalala ako na baka malaman din ng kalaban na may ambush sa mga kalsadang ito, kaya sinadya din nilang gumawa ng mga taktika sa pag-ikot. Mas gugustuhin nilang gumugol ng mas maraming oras at lumihis para pumunta sa mga sikat na tindahan. Ang tinatawag na lihim na pag-atake kay Chen Kang ay walang iba kundi iyon. Pagkarinig nito ay biglang kinabahan si Chimeng. Kailangan kong aminin na kung mangyari ito ay katumbas ng napakasamang balita para sa kanila, at kahit na nakamamatay sa isang tiyak na lawak. Walang sino man ang makakatanggap ng tahimik na paghawak ng kaaway sa kanilang harapan, gaano man kalakas ang mga tropa, sila ay lubos na masasakop. Miss, it's indeed very dangerous, however, we have secret senador tries where they should be, what can we do now? Si Chimeng ay ganap na nalilito sa sitwasyon. Hindi nagsalita si Luroxen, sumimangot lang ng mahigpit, sa totoo lang, iniisip din niya kung ano ang gagawin ngayon. Kung hindi mo alam kung nasaan ang kalaban, ang palaipat-lipat ay parang naghihintay ng kamatayan, tutal isa ka lang walang ulo na langaw, kapag nabangga mo siya, wala ka nang magagawa kundi ang tumahak sa daan. Ngunit kung mananatili ka at hindi kikilos, madaling magambala ng lubusan kapag lumitaw ang kalaban. Gayunpaman, pagkatapos timbangin ang dalawang sitwasyon, ang pinakamahusay na paraan ay manatili. Dapat ba nating abisuhan agad ang ating mga puwersa at hayaan silang salakayin sila? Hindi ba sila nandito para suportahan tayo? Oras na para salakayin sila ng ating mga puwersa. Sa ganitong paraan, tiyak na magtatagumpay ang ating mga puwersa sa pag-atake, at ang panig ni Han Sanchen ay makakapagpawala din ng pressure, hindi ba ito isang double win na sitwasyon? Sabi ni Chimeng. Bahagyang sumimangot si Luroxen, sa totoo lang, ito talaga ang pinakamahusay na paraan. Ngunit ang problema ay, pinaghihinalaan ko na maaaring may ilang libong tao lamang sa nasusunog na Bone City, kung maglulunsad tayo ng isang pag-atake sa kanila, batay sa kanilang kasalukuyang lakas, ang pagkawala ng ilang libong tao ay hindi makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Panipi, kapag ang isang pag-atake ay inilunsad, ito ay katumbas ng isang kompletong digmaan sa pagitan ng dalawang panig, walang puwang para sa pagbawi. Ito ay talagang isang bit masyadong maraming ng isang sugal para sa parehong partido. Dahil ito ay simpleng pagsusugal sa kapalaran ng bansang may kapangyarihan. Sa totoo lang, walang partido ang handang makakita ng digmaan sa ganitong antas, mas gugustuhin nilang maghintay hanggang ang kanilang sariling mga puwersa ay sapat na malakas upang maalis ang kabilang partido sa isang iglap, sa halip na ang kasalukuyang paghaharap sa ulo. Dahil tuloy-tuloy na digmaan ito, maraming casualties at maraming variables. Hindi tiyak kung sino ang matatalo at kung sino ang mananalo, ang pinaka-nakakatakot ay sa huli, malaki ang posibilidad na magdusa ang magkabilang panig, nahahayaan ang iba na magkaroon ng malaking kalamangan. Ito ay hindi nangangahulugang walang batayan, dahil kahit sa maikling ilang libong taon ng kasaysayan ng daigdig, ang pagbabago ng mga dinastiya ay nakaranas ng hindi mabilang na ganoong mga bagay. Simula sa dinastiyang Shang, isang malaking bilang ng mga tropa ang pumunta sa Hilaga upang lumaban, nang sumalakay ang mga taong Zhou, magagamit lamang ni Haring Zhou ang mga alipin bilang mga sundalo at sa huli ay natalo. Isa pang halimbawa ay ang 5 dinastiya at 10 kaharian, ang Southern Song Dynasty, at iba pa ay napakarami upang mabilang. Sa isang mas mataas na mundo tulad ng mundo ng Bafang, tiyak na alam nila ang tungkol sa pagunlad ng asol na planeta, ang susi ay mas mahaba din ang kasaysayan dito. Natural, marami pang aral na mapupulot. Naiintindihan din nila ang kasabihang, the fisherman gets the benefit. Ito rin ang tunay na dahilan kung bakit ang dalawang pangunahing puwersa ay halatang hindi magkatugma, ngunit bukod sa lokal na alitan, alinman ay naglunsad ng malawakang pag-atake sa isa. Ngayon ay hindi isang matalinong hakbang ang pag-atake sa punong tanggapan ng kalaban na may libu-libong tao. Gaano man kabaliw at mayabang si Luroxen, hindi niya ipagsapalaran ang napakaraming kapalaran dito sa oras na ito.
Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Matapos marinig ito, naunawaan ni Chimeng ang dahilan at tinanong si Luroxen. Hindi ko rin alam, pero pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, sa palagay ko ay isa lang ang pinakamahusay na paraan. Miss, pakilinaw naman. Hayaan ang lahat ng ating mga tao na umatras upang subukang hindi matuklasan ng kalaban, pagkatapos nito, maghintay at tingnan ang lahat ng mga pagbabago sa sitwasyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Chimeng nang marinig niya ito, anong ibig mong sabihin? Baka hindi na natin matulungan ang ibang sikat na tindahan sa kanilang mga problema, o sa madaling salita, nakatulong na tayo sa lahat ng ating makakaya, at ang iba ay nasa Han Sanchen mismo. Sinabi ni Luroxen, kung si Han Sanchen kung may sapat na kapangyarihan ang taong ito, makakalabas siya sa sikat na tindahan bago dumating ang kalaban, pagkatapos, dito magtatapos ang lahat. Maaari siyang makaahon sa krisis, dumating man ang kalaban na may libu-libong tao o higit pa, sa katunayan ay walang kabuluhan ang lahat at walang kabuluhan ang paglalakbay. Siyempre, kung hindi siya makatakas sa loob ng panahong ito, kung gayon kapag ang mga itim na ulap ng kaaway ay dumating sa lungsod, wala na tayong ibang paraan para pigilan siya, para kay Han Sanchen, matatanggap lang natin ang kanyang kapalaran, at pagkatapos ay tahimik na maghintay para sa kamatayan. Pinangarap ito ni Chi, kahit na ang pamamaraang ito ay talagang isang awa, malaki na ang naitulong nila kay Han Sanchen, ngunit sa huli ay mapapanood lang nila ang paglusob ni Han Sanchen sa kanyang kapalaran, medyo malungkot. Ngunit sa katunayan, ito talaga ang pinakaligtas at pinaka-maaasahang paraan. Tumanggaw si Chimeng at bumantong hininga, kung gayon ang lahat ay nakasalalay sa swerte ni Han Sanchen, hoy. Si Luroxen ay napabuntong hininga din ng kaunti, walang paraan, umabot na sa puntong ito, walang ibang pagpipilian. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!